Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Ako, si Ma'am Shane, na nagpapaalalang ang kaalaman ay nandyan lang. Basta't, makinig ka lamang. At ako naman si Sasha, na nagsasabing ang batang palatanong ay marunong. Makakasama ninyo kami upang pag-aralan at madagdagan pa natin ang inyong kaalaman sa Araling Panlipunan. Siguruhing hawak mo na rin ang iyong lapis at papel. Lahat tayo ay may puwang sa mundong ginagawa, sa araling panlipunan ating alamin. Ikutin ang komunidad, tuklasin ating syudad, lahat ng mamamayan mahalaga. Ikaw, ako't ating sambahayan, sektor ng bayan, pamahalaan, eskwelahan at simbahan, saan pa man. Sa yamang lupa, yamang tubig, sa panahong mabuti, sasakuna, tungkulin at gawain, sama-sama ating harapin. Sa yamang lupa, yamang tubig, sa panahong mabuti, sasakuna, tungkulin at gawain, sama-sama ating harapin. Lahat tayo ay may puwang sa mundong ginagalawan, sa araling panlipunan ating alamin. Sa araling panlipunan ating alamin. Naramdaman mo na bang yumanig ang lupa o sahig na yung kinatatayuan? Yung tipong para kang dinuduyan ng lupa? Nakakita ka na ba ng pumutok na bulkan? Nakakatakot! Umuulan ng mga maliliit na bato at buhangin. Ilan lamang ito sa mga kalamidad na nararanasan sa isang komunidad. Ngunit bago natin talakayin kung ano-ano pa ba ang mga uri nito at ano ang kanilang epekto, tayo munang magbalik-aral tungkol sa uri ng panahong ating tinalakay nitong nakaraan. Tingnan ang mga larawan sa loob ng lobo. Itambal ito sa uri ng panahon sa pamamagitan ng paglalagay ng guhit. Unang larawan. Magaling! Kung itinambal mo ang unang larawan dito, matindi ang sikat ng araw. Ikalawang larawan. Tama ka! Kung itinambal mo ang larawang ito dito, maulap na himpapawid. Ikatlong larawan. Mahusay ka! Kung itinambal mo ang larawang ito sa kumikidlat at kumukulog. Ika-apat na larawan.
Kung ang sagot mo sa ika-4 na larawan ay maambon at maulan, tama ka! Ika-5 larawan. Kung ang sagot mo ay makulimlim ang panahon, tama ka ulit! Magaling! Tapos na tayong magbalik-aral tungkol sa uri ng panahon. Tayo nang pumunta sa sumunod nating aralin. Handa ka na bang malaman ng iba't ibang kalamidad na nararanasan sa komunidad? Ang kinaroroonan ng isang komunidad ay may kinalaman sa iba't ibang kalamidad na nararanasan. Lindol, baha, bagyo, sunog, pagsabog ng bulkan. Ito ang mga kalamidad na nararanasan o maaari nating maranasan sa mga susunod na panahon. Ang mga ito rin ay nagdudulot ng epekto sa anyong lupa, anyong tubig, at sa tao. Kagaya na lamang ng lindol. Ito ay pagyanig o pag-uga ng lupa na nagiging sanhi ng pagguho ng mga gusali, bahay, at iba pa. Narito ang ilan sa mga dapat gawin sa oras ng lindol. Subukang ikalma ang sarili kapag nasa loob ng bahay o gusali. Umupo at yumuko. Huwag kalimutang proteksyonan ng ulo. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at hintayin tumigil ang pagyanig. Kapag tumigil na ang pagyanig, maingat at mabilis na lumabas ng bahay o gusali habang nakatakip pa din ang mga kamay sa ulo. Manatili sa isang ligtas na lugar. Siguruhing malayo sa poste ng kuryente, mga matataas na puno o mga gusaling maaaring gumuho hanggang huminto ang pag-uga ng lupa. Importanteng maging kalma sa oras ng sakuna. Ang sumunod na kalamidad ay baha. Dala nito ang maraming tubig ulan na nakasisira ng mga pananim. Ang pagbaha ay maaari ring magkaroon ng epekto sa ating kalusugan at kaligtasan, tulad ng pagkasugat, pagkalunod, at pagkamatay. Maraming lugar sa Pilipinas ang binabaha dahil sa matinding pag-ulan at bagyo. Ang bagyo ay dala ng malakas na hangin at ulan na nakasisira ng mga tanim at kabahayan. Maraming puno ang maaaring masira, maaaring mawala ng kuryente at matumba ang mga poste nito dahil sa malakas na hanging dulot ng bagyo. Maapektuhan din ang mga hanap buhay ng mga mamamayan, pati na rin ang pag-aaral ng mga bata dahil kapag may bagyo sa isang lugar ay mag-aanunsyo ang pamahalaan na kanselado ang klase. Sumunod naman na kalamidad ay sunog. Ang sunog ay isa rin sa mapangwasak na uri ng kalamidad. Maaaring mawalan ng bahay, ari-arian at buhay ang mga mamamayan nang dahil sa usok at apoy. Ayon sa Philippine Red Cross, narito ang mga dapat gawin kapag natuklasan mong may sunog. Makinig! Una, alisin sa lugar ang mga taong nasa tiyak na panganib. Pangalawa, siguraduhin na nakasarado ang mga pintuan upang mapigilan ang pagkalat ng sunog. Pangatlo, gamitin ng fire alarm na nasa barangay hall o health center upang maalerto ang lahat. Pang-apat, tumawag ng bumbero. Panghuli, ituring na papanganib ang lahat ng uri ng sunog. At ang pinakahuling uri ng kalamidad ay pagsabog ng bulkan. Ito ay pagbuga ng usok, mainit na putik at bato. Delikado sa kalusugan ng tao at hayop ang usok at abo na dala ng bulkan. Alam niyo ba na noong Enero 12, 2020 ay sumabog ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas? Yun ay ang Bulkang Taal sa Talisay, Batangas. Maraming lindol ang naitala sanhi ng pagsabog nito.
ang lokal na pamahalaan ng Batangas at Karatig Bayan at Syudad ay naglabas ng mandatory evacuation warning sa lahat ng naninirahan sa loob ng 14-kilometer radius sa paligid ng Taal. Maraming pamilya ang naapektuhan, maging ang ashfall na dulot ng pagsabog ng bulkan ay umabot sa Metro Manila. At noong Pebrero ay ibinaba na sa Alert Level 2 ang bulkan. Ibig sabihin, hindi na ito masyadong aktibo. Mayroong mahinang pagbuga ng usok o singaw na lamang ang main crater. Pero nagpapaalala pa rin ang PHIVOLCS na hindi pa rin dapat makampante ang mga tao sa pagbaba ng alert level ng bulkan. Importante pa rin maging alerto't handa sa oras ng sakuna. Nalaman at naintindihan nyo na ba ang iba't ibang uri ng kalamidad o sakuna? At ang epekto nito? Magaling! Kung gayon, ating sagutan ang pagsasanay na ito. Ayusin ang mga letras sa loob ng tatsulok. Isulat ang nabuong salita sa kahon. Gamiting gabay ang mga pangungusap sa ibaba. Unang bilang. Ito ay nagdadala ng malakas na ulan at hangin. Tama ka kung ang sinagot mo ay bagyo. Ikalawang bilang. Ito ay pagyanig ng lupa at pagguho ng mga gusali, bahay at pagtumba ng poste at puno. Mahusay ka kung ang sagot mo ay lindol. Ikatlong bilang. Ito ay isang kalamidad na bunga ng walang tigil na pag-ulan. Kung ang sagot mo ay baha, tama ka! Ikaapat na bilang. Maaaring maging sanhi ng pagkawala ng buhay at ari-arian dahil sa usok at malaking apoy. Magaling ka kung ang sagot mo ay sunog. Ikalimang bilang. Ito ay pagbuga ng usok, mainit na putik at bato. Kung ang sagot mo ay pagsabog ng bulkan, magaling! Nasagutan mo ba ng maayos ang ating pagsasanay? Magaling! Bigyan nyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Upang mas lumalim pa ang iyong kaalaman tungkol sa iba't ibang uri ng kalamidad at panahon, narito ang iyong huling pagsasanay. Isulat sa patlang ang tamang sagot base sa iyong mga napag-aralan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian. Tag-ulan, lindol, tag-init, pagputok ng bulkan, global warming. Unang bilang. Nakagagawa ng mga gawain o aktibidad sa labas sa panahon ng Kung ang sagot mo ay tag-init, tama! Ikalawang bilang. Ang ay pagyanig o pag-uga ng lupa na nagiging sanhi ng pagguho ng mga gusali, bahay at iba pa. Mahusay kung ang sagot mo ay lindol.
Ikatlong bilang. Maaring magbago ang buwan ng tag-init at tag-ulan dahil sa epekto ng o pag-init ng daigdig. Tama ka kung ang sagot mo ay global warming. Ika-4 na bilang. Delikado sa kalusugan ng tao at hayop ang usok at abo na dala ng kung ang sagot mo ay pagputok ng bulkan, magaling! Ika-5 bilang. Sa panahon ng maaaring magkasakit ng ubo, sipon, lagnat, at trangkaso. Tama ka kung ang sagot mo ay tag-ulan. Mahusay mga bata! Nakatapos muli kayo ng panibagong gawain. Lubos nyo na bang naintindihan ang iba't ibang uri ng kalamidad at panahon? Alam nyo na din ba kung ano ang mga dapat gawin kapag naranasan natin ang mga ito? Manatiling kalmado. Mahirap ito, pero sa pamamagitan nito, makakapag-isip ka ng mabuti upang iligtas ang buhay mo, pati na rin ng ibang tao. Tama ka dyan, Sasha! Mahirap maging kalmado sa oras ng kalamidad, pero ito ang susi sa kaligtasan ng bawat isa. At isa pa, mahalaga din ang pagiging alerto at handa sa ganitong klaseng sitwasyon. Bilang pagbubuod, may iba't ibang panahon at kalamidad ang nararanasan sa bawat komunidad. Tag-init o tag-ulan, kailangan nating paghandaan. Lindol, bagyo, baha, sunog, at pagputok ng bulkan, kalmadong isip ang kailangan. Sa iba't ibang uri ng panahon at kalamidad na nararanasan ay nagdudulot ng epekto sa anyong lupa, anyong tubig at sa tao. Ating kalikasan ay dapat ingatan upang ang ibang kalamidad ay ating maiwasan. At yan ang aralin natin ngayon mga bata. Naway manatili sa inyong puso't isipan ang kaalamang ating pinag-aralan. Natapos na nating talakayin ng iba't ibang uri ng panahon at kalamidad. Ngunit, ano-ano nga ba ang dapat gawin o wastong kilos sa panahong ito? Ano ang dapat gawin natin kapag tayo ay nasa tahanan o kaya naman ay nasa paaralan? Magkita-kita muli tayo sa susunod para sa isa na namang masayang pag-aaral sa Araling Panlipunan. Muli, ako si Ma'am Shane. At ako naman si Sasha na nagsasabing sa Araling Panlipunan, maraming matututuhan. Hanggang sa muli, paalam!
Thank